Ang multo sa abandonadong paaralan. Part 2. Ang bagong bisita. Pagkalipas ng halos isang buwan, mula nang mawala sina Carlo, Migs, at Arvin, kumalat ang balita tungkol sa misteryosong video na lumitaw sa YouTube channel nila. Ang title, Ang Huling Oras Namin. Maraming nagsasabing fake, edited, o content lang. Pero may ilan na nagsabing totoong footage yun, at bawat nanonood daw, nakakarinig ng mga batang tumatawa sa likod nila. Isang team ng 4 na content creators, ang nagpasya na pasukin ang paaralan para patunayan na peke ang lahat. Sila ay sina Rika, ang host, matapang at laging kalmado sa harap ng camera. Lance, ang cameraman, techie at skeptic. Ella, ang makeup artist, na mahina ang loob, pero napilitan sumama. At si Drex, ang prankster ng grupo, mahilig manakot. Tuldok, gabi ng Sabado, alas 12. Bitbit nila ang camera, ilaw, at recorder. Paglapit pa lang nila sa gate ng lumang paaralan, nagsimula ng magingay ang kanilang mga mic, kahit hindi pa naka-on. Pagbukas ng gate, malamig ang hangin, kahit tag-init. Parang may amoy ng sinunog na papel. Habang nagre-record si Lance, biglang nag-glitch ang camera. Lumitaw sa monitor, ang 3 aninong naglalakad sa hallway. Hindi nila pinansin. Nagsalita na si Rika, sa harap ng camera. Mga viewers, narito kami ngayon sa pinakakilalang haunted school sa San Rafael. Sinasabing dito raw nawala ang 3 vloggers noong isang buwan. Tonight, we'll find out kung totoo nga. Habang iniikot nila ang gusali, napansin ni Ella, na may mga guhit sa pader, parang marka ng kamay ng bata, puro uling. Guys, tingnan nyo to, sabi ni Ella. Parang bagong gawa lang. Baka gawa lang yan ng mga tambay. Huwag kang praning, ika naman ni Drex. Pero habang naglalakad sila, may kumakalansang sa likod. Isang laruan, na stuffed toy, ang gumulong sa sahig, parang itinapon. Nang pulutin ni Lance, may nakasulat sa tag nito, Carlo. Habang patuloy silang nag-iikot, biglang nawala si Drex. Akala nila nagtatago lang, para manakot. Pero nang balikan nila ang footage, kitang-kita sa likod niya ang batang babae, na sunog. Ang kalahating katawan, hinawakan ang balikat ni Drex, at sa isang iglap, nawala siya sa frame. Pasiga na nagtanong si Ella, Rika. Si Drex, asan siya? Huwag kang sisigaw. Hanapin natin siya. Ang sagot naman ni Rika. Pag-ikot nila sa corridor, nakita nila ang pangalan ni Drex, na nakasulat sa sahig, gamit ang chalk, at katabi nito, may mga bakas ng paa ng bata. Bigla silang nagtatakbo palabas. Habang tumatakbo sila, biglang sumara ang mga pinto isa-isa. Nagpatay sindi ang ilaw. Sa gitna ng hallway, nakatayo ang batang babae. Ngayon ay hindi na sunog, malinis na ang mukha, parang estudyante na muli. Ngumiti siya at nagsabi, "Salamat sa pagbalik, matagal ko na kayong hinihintay." Dahan-dahang lumabas sa mga silid, ang mga anino ng mga bata, na nakasuot ng uniform, pero walang mukha. Puro itim na guwang lang ang mga mata. Si Lance ay lumuhod, nanginginig, at biglang tinutok ang camera sa sarili. Kung may makakakita nito, huwag na kayong pumunta rito, ang nasambit ni Lance. Kinabukasan, sa YouTube, may lumabas na bagong video sa dating channel ni na Carlo. Ang pamagat, Balik Eskwela. Ang thumbnail ay, larawan ni Rika, Lance, Ella, at Drex, pero naka-uniform na sila, nakaupo sa luma at nasunog na classroom, lahat ay nakangiti. Sa dulo ng video, maririnig ang boses ni Carlo. Salamat sa panonood, mga bata. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kasunod noon, halakhak ng mga bata. At bawat viewer daw na nanood hanggang dulo, ay nakaririnig ng katok sa kanilang pinto sa 10 oras ng gabi. The end. O baka hindi pa.